the sun. Mouth full of swimming around. Yeah, wait for the drop of the sun. Ang pangalawang pagsusulit ay pagluluto. Pagluluto? Sa edad na 21, dahil sa pagiging henyo, si Ledge, ang pinakabata at naging pinakamagaling na gourmet hunter. Masyado siyang sumpungin at malupit. Dahil sa katakawan niya, ang lahat ng pagkain sa buong mundo ay natikman na niya. Pero hindi pa rin niya nalilimutan ang lasa ng mga ito. Ang masasabi ko lang sa inyo ay mag-ingat kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang susunod na pagsusulit, ang o-order ko sa inyo ay sushi! Ulitin mo yan! Kapareho rin yung isa! Ulitin! 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 Kapareho rin ko yung una, ha? Sorry, nabusog yata ako sa kinain ko. Pwede yun, ha? Seryoso ba siya? Huwag niyo sabihing ibabagsak niya tayong lahat. Isa itong malaking kalokohan. Hindi to totoo. Hindi maaaring tapos na ang pagsusulit. Ano naman yan? Di pwede to. Ang sabi ko'y wala akong pakialam. Basta sabihin mo na lang sa kinauukulan na lahat ng sinabi ko sa'yo. Hindi! Ang resulta ay Pagdating sa resulta. pagkain, nasisiraan talaga ng bait itong partner ko na si Mensch. Buhara! Mabuti pang tumahimik ka na lang dyan. Totoo kaya talaga ito? Sa akin pa rin ang huling desisyon sa pagsusulit nito. Bakit? May reklamo kayo? Hindi ako papayag. Ako rin, isa itong kalokohan. Babagsak na tayo ng dahil lamang sa hindi tayo marunong magluto. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko sa baba ito. Naku, lagot. Sigurado itong isang malaking kaguluhan. Tama na! Basta hindi ko babaguhin ang aking desisyon. Dahil walang sino man sa kanila ang nakapasa sa pangalawang pagsusulit. Teka lang po, sandali. Bigyan niyo pa kami ng panahon. Ano ginagawa mong bata ka? Akin na nga yan! Kailangan ko pong makapasa sa pagsusulit na to dahil kailangan ko makita ang aking ama. Ganun ba? Pasensya ka na lang, bata. Pero alam mo naman na ako pa rin ang tagapagbigay ng pagsusulit, kaya ako lang ang makakasabi kung sinong nakapasa. Maliwanag na ba sa yon, bata? Oo naman. Kaya nga bakit hindi mo pa kami bigyan ng isa pang pagkakataon sa pagsusulit? Kapag sinabi kong hindi, hindi. Kaya tapos na ang pagsusulit para sa taong ito. Ano bang hinihintay niyo? Magsiuwi na kayong lahat. Hindi ako makakapayag dyan. Hindi ko matatanggap ang sinabi mo. At uwi na lang isang talanan. Masyado naman yatang madaling mapiko ng batang to. Ano? Alam mo, ang mabuti pa, subukan mo na lang ulit sa isang taon. Tumigil ka dyan! Ang gusto kong mangyari sa akin ay maging tunay na hunter at hindi isang tagapagluto. Ang pangarap ko ay maging isang blacklist hunter. Gusto kong malaman mo na hindi ko matatanggap ang desisyon ng isang hamak na gourmet hunter na katulad mo. Hamak na gourmet hunter na tulad ko? Oo, tama ka. Paano ka naging hunter? Ang alam mo lang kumain at humiga. Sabihin mo nga! Hindi ba't ang taong yun ay... Ang number 255, siya ang wrestler na si Todo. Hindi ko matatanggap sa aking sarili na isang hunter o tagapagbigay ng pagsusulit. Kahit ang iba pa mga tao dito ay siguradong hindi rin maniniwala sa'yo. Ha? Malis ka dyan, Buhara. Pabayaan mo ako magpatahimik sa kanya. Ako na lang. Nang sa gayon, kaunting buto lamang madudurog sa bubwit na yan. Kasi pag ikaw, baka lutuin mo pa yan eh. Lutuin? Talaga? Pwede mo bang ipakita sa amin yung sinasabi niyang pagluluto? Hay nako, ito na nga bang sinasabi ko kaya ayaw ko sa mga baguhan. Pagbibigyan kita. Number 255, ipapakita ko sa'yo kung anong magagawa ng isang gourmet hunter. Siguradong maintindihan mo ako. Panoorin niyo ang mabuti ang gagawin ko dahil ito na ang handog ko para sa inyong pagpapaalam. Maghihintay lamang kayo sa loob ng isang oras. Isang oras? Lumilihis na yata ang takbo ng sitwasyon sa dapat itong puntahan. Lalo tuloy akong ginaganaang makita ang susunod na eksena. Ano ho ang gagawin natin? Ginabahan yata ako ng telepono mukhang mainit ang kanyang ulo. Masyado talaga matigas ang ulo ng batang yan. Sana hindi niya baguhin ang kanyang desisyon ng walang magandang rason. Pero sa tingin ko po ay hindi yata patas ang desisyon na ginawa niya.
Ang pagsusulit na yan ay para makita kung sino sa kanina ang malakas ang pakiramdam sa pamamagitan ng pagluluto. Oo, kaya alam mo, huli na lahat eh. Napakarami talaga matitigas ang ulo sa mga alaga nating hunter. Dahil sila na mamahala sa pagsusulit, masyado nilang hinihigpitan ng mga aplikante. Kung sa bagay, dati nagkaroon din ng pagkakataon na walang nakapasa dahil sa tagapagbigay ng pagsusulit. Pero sa pagkakataong ito, ang desisyon ni Mitch ay nakikita kong problema. Sariwang-sariwa pa ito. Ah? Ayos na! Tingnan nyo! Hindi ba? Malapit na umabot sa 1 oras? Nandito na ako! Piniikot mo lang kami sa sinasabi mo. Tingnan mo nga ang sarili mo. Wala ka naman dala. Saan ka ba nakatingin mataba ka? Ito ang sinasabi ko sa inyo. Teka, ano yan? Lumot yan ah, pero hindi siya basta pangkaraniwan. Aba bata, ang galing mo naman. Alam mo kung ano to? Ano ka mo, lumot? Yan eh. Hindi ito isang ordinaryong lumot. Kapag tinadtad ito at ibinugbog sa mainit na kanin, sigurado kong magugustuhan ng lahat ang lasa. Ngayon, sino sa inyong maunang tumikim? Ikaw? Inisulto mo ba ako? Bakit mo ko pakainin ng lumot? Ano ba akala mo sa akin? Ako na lang, para walang away. Ngayon natin malalaman. Hugon! Baka magrevolusyon ang tiyan mo! Alam ni Gon kung kaya na kanya sikmura ang pagkain o hindi. Ano, pangit ba lasa? Huwag kang mayak. Pwede mo pang iluwa. Kung ganun, masarap. Hindi rin. Sabi mo na kasi! Masarap ba yung kinakain mo? Hindi! Sumagot ka! Wala pa kasi ako nalalasahan ng tulad nito eh. Kaya ang masasabi ko lang ay kakaibang kanyang lasa. Hindi na ako nagtataka kung nalilito siya sa lasa. Dahil yan ay nakuha ko sa sungay ng isang malaking oso na matatagpuan lamang sa kabundukan ng Lauro sa Latyan ng Numere. Kakaunti na lamang sa lahi nilang natitira. Bata, alam mo ba yan ang pinakabihirang putahe na kinababaliwan ng lahat ng mga gourmet hunters sa buong mundo? Kaya niyang patunayan na siya nga ang pinakamagaling na gourmet hunter. Teka lang sandali. Ang sabi niya pinuntahan niya yung Latyan, hindi ba doon naubos ang halos kalahati ng mga aplikanteng kasabay natin? At hindi lang yun, nakabalik siya dito sa loob lamang ng 1 oras na wala man lang gasgas. Medyo mahusay siya, ha? Ngayon, meron na ba kayong ideya tungkol sa mga gourmet hunter? Kailangan kong matikman ulit para masabi ko kung anong lasa. Tumigil ka na nga nakakakain dyan, bata! Baka hindi mo alam kung gaano kahalaga yan! Wala akong pakailan kung paano kahalaga yan. Pagdating sa pagkain, ang iniisip ko lang ay malagyan ng aking sikmura. Ang mga gourmet hunter na tulad mo masyadong maarte sa panlasa ay nag-aaksiyalaman ng panahon at ginagamit ang pagiging hunter. Wala pala talagang kasing kitid ang isipan mo. Ano sabi mo? Kahit na sinasabi na hindi makapapayag ay babagsak mo ng ganun-ganun lang! Manda kang babae ka. Matapos ito ay kakalad ka rin kita papunta sa mga tagapamahala at sasabihin ko sa kanyang wala kayong karapatan dito. Gawin mo kung anong gusto mo. Tigil ka, babae! Ikaw? Itinatago ko palang lakas. Sigurado magiging masaya to. Kaya umanda ka. Buhara, huwag ka makialam dahil laban ko ito. Kung ganon... Ipagpipilitan mong sarili mo para maging isang blacklist hunter? Huwag mo nga akong patawanin. Pwede ba itigil mo ng kalokohan mo? Ang pinaka-importante sa lahat ay meron kang kakayahan sa pakikipaglaban. Panindigin mo ang pagiging hunter at masasanay ka rin dito. Miss Mench, itigil mo na yan. Sa ngayon ay nasisiguro kung wala namang dududa sa iyong kakayahan bilang tagapagbigay ng pagsusulit.
Kaya lamang ay hindi na kita maintindihan. Alam kong wala akong karapatan na magsalita sa iyo tungkol sa pagsusulit, pero... Tumigil ka na nga dyan! Kahit sino pang makialam ay hindi ko na mababago ang desisyon ko sa pagsusulit na ito. Tignan mo, hindi lamang simpleng lakas ng pangangatwan ang gusto kong makita sa binibigay kong pagsusulit sa kanila. Ang gusto kong malaman ay kung meron silang sapat na lakas na loob para humarap sa kahit na anong kalaban. Pero Miss Mensch, masyado ko naman yata mahigpit kung wala kayo ipapasa sa kanila ni isa. Ha? Ayun, yun. Tingnan mo nga naman. Yan ay Ang simbolo ng Hunter Association, oh. ang tagapagbigay ng hatol. Ha? Mr. Chairman! Siguradong pagputol ang dahilan ng pagpunta niya dito. Teka, sino naman yung matandang yan? Tinawag siya ni Mensch na Mr. Chairman. Ibig sabihin, napakataas naman ng tinalon niya. Ibang klase. Tama ka. Napakatibay ng buto niya sa binti. Matagal na panahon na rin, Chairman Netero. Ayun, siya ba? Mr. Chairman ng Hunter Association. Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa lupuan ng Hunter exam. Talaga siyang pinakamagaling. Nakita mo naman, hindi ba? Ako ang pinakamataas sa lahat ng miyembro ng Hunter Association. Ako ang namamahala kapag gumugulo na ang sitwasyon, katulad ngayon. Hindi ba binibining... Ha? Opo. Tingnan niyo mabuti. Mukhang kinakabahan ngayon si Mensch. Patunay lamang na importante talagang taong yan. Sa madaling salita, ang matandang yan ang magiging tagapagtanggol ng mga aplikante. Gusto mo mapatunayan kung talaga meron silang sapat na lakas ng loob para humarap sa kahit na anong uri ng kalaban. Tama ba sinabi ko, Binibini? Tama po yun. Ang pagtutol ko ay hanggang doon na lang. Dahil sa ganong layunin talagay ko ay nabibigyan ko sila ng mas mahirap at mas nararapat na uri ng pagsusulit. Yun ang iyong palagay. Ang mga aplikanting ito ay pinag-aralan mo lamang doon sa bagay na yun. Pagkatapos umabot ka na kagad sa konklusyon, sa madaling salita ang konklusyon mo ay wala sa kanila nararapat. Hindi. Dahil ang iba po sa kanya ay masyadong minamalit ang mga Gourmet Hunter. Hindi ako nakapagpigil. Noong oras na yun ay mayroon ding nagbunyag ng formula sa lahat ng mga kalok sa pagsusulit kaya nainis ako. Kaya naman hindi ko napigilan ang aking sarili at yun ang naging desisyon ko. Kung ganun, sa madaling salita, ay alam mong hindi patas ang ginawa mong desisyon. Tama ba ako? Opo, pagdating sa pagluluto ay hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kaya hindi po ako nararapat dito. Pasensya na. Napakatapat mo talagang bata. Ang nakikita ko sa iyo bilang tagapagbigay ng pagsusulit ay problema. Pero nauunawaan kita kapag tinitingnan kita bilang pinakamagaling sa lahat ng mga Gourmet Hunter. Dahil naipapakita mo ang tunay mong damdamin sa pagluluto, Iha. Mr. Chairman, May naisip ako. Ibigyan natin sila ng isa pang pagkakataon. At ikaw pa rin Binibining Mensch ang inaatasan kong sumuri sa kanila. Pero sa bagong proyekto, gusto ko sana ay makilahok ka sa kanilang pagluluto para may pamalas mo ang iyong galing bilang hukom. Gusto mo ba yun? Sa palagay ko sa gagawin natin ito ay makakasundo mo na lahat na aplikante. Ano daw? Ayos! Kinabahan ako kanina. Akala ko ano na mangyayari. pero susubukan pa rin nilang kakayahan natin sa pagluluto at hindi ito magiging madali. Meron pang isang pagsusulit! Oo, di masaya ka na. Oh! Mabuti na lang dumating ang matanda. Ngayon, anong ibibigay mo pagsusulit? Ano nga kayang maganda? Alam ko na! Ang susunod ay nilagang itlog! Ayos yan! Ang susunod daw eh. Nilagang ito? Mr. Chairman, maaari niyo po ba kaming dalhin sa bundok na yon? Yun lang ba? Aba, hindi yung magiging problema. Kailangan kong gawin ang lahat para makapasa sa pagsusulit na ibibigay niya. Nandito na tayo! Nakakatakot! Napakadilim. Ano kaya meron sa ilalim yan? Huwag kang mag-alala. Sa baba ay merong malalim na ilog. Paano? Mauna na ako.
Bumaba siya para kumuha ng itlog ng Spider Eagle. Dahil sa gitna ng biyak niya namumugad ang mga yun. Ang itlog ng mga Spider Eagle ay nakasabit sa kanilang sapot para maprotektahan laban sa ibang uri ng halimaw na kumakain ng itlog nila. Isang itlog lamang ang kukunin niya at babalik na rin siya kagad dito. Ganitong uri ng itlog ang ilalaga natin. Dapat ay maging maingat kayong lahat. Dahil ang ilog sa ilalim niyan ay masyadong malakas ang agos, dadalhin kayo niya sa dagat na walang hintuan. Napakayabang talaga ng babaeng to. Sino ba naman ang may matinong pag-iisip na tatalon dyan? Ay, mabuti naman. Ganito talaga ang hinihintay ko. Mas madali ito, kaysa tumakbo ng mahaba at magluto ng katutubong pagkain. Sang-ayon ako. Paano, mauna na ako? Ano pang hinihintay nyo? Ayun na! Eh kayong lahat, susuko na ba kayo? Kailangan din ng tapang para umayaw. Huwag kayong mag-alala, may susunod pa sa isang taon. Hindi ako susuko. Sa akin na to, bata! Ano yun? Yung mga Spider Eagle! Tulungan niyo ako! Gon, ayos ka lang ba? Oh! Walang problema! Oh, Kakaiba naman yung batang yun. Bilib ako sa kanya. Kailangan mo mag-ingat sa mga ginagawa mo. Ayos lang ako, Nyoryo! Tapos nang pagkuha niyo ng pagkain. Ngayon, ipakita niyo na sa akin ang mga nakuha niyong itlog. Isipin niyo na kung anong gusto niyong isipin. Basta ang itlog niya ay akin. Ang daya niya. Hindi ako papayag! Minahon ka lang dyan. Ha? Asa na? Eto na ang itlog ko! Ha? Paano mong nakuha yan? Magaling! Napakahusay mo talagang bata ka. Pero bakit mo nga pala isinugal ang buhay mo at bumalik pa doon para lamang iligtas ang matabang yan? Kasi... Narinig ko sabi niya, tulungan niyo ako! Diretso kang sumagot, bata. Napakasimple sa bagay eh. Bakit pa nga ba? Gon, ang kulit mo talaga! Masyado pang maaga para magsaya. Ang pagsusulit ay hindi pa natatapos dito sapagkat ilalaga pa rin ninyo ang mga itlog na nakuha niyong lahat. Alalahanin nyo, ang nilagang itlog ay tulad din ng ibang pagkain kaya dapat lamang na maayos ang pagkaluto. Pero hindi ibig sabihin na basta na lamang ang paglagang gagawin nyo na gaya ng ordinaryong itlog. Siguro naman ay hindi ko na kailangan sabihin sa inyo na babantayan ninyo ang pagluluto. Pag kulang sa luto, bagsak ka. Hindi pa kaya eksakto yun? Hindi, konti pa. Eh kung ordinaryong itlog nga, hindi ko kayang lutuin. Wow! Ano sinabi mo, wow? Oh? Ibig sabihin, luto na yan! Kunin na! Oh? Ay nako, paano naman hindi nila malalaman? Ito ang ordinaryong itlog at ito ang itlog ng Spider Eagle. Tikman nyo. At sabihin nyo kung anong pinagkaiba. Ang sarap! oo. Hindi siya maaari kumpara ko sa ordinaryong itlog lang. Ang klase nga talaga ang itlog na ito. Masyadong masustansya. Parang ice cream na tutunaw sa aking bibig. Habang kinakain ay parang nakukuha natin ang lakas ng mga Spider Eagle. Oo, hindi pa ako nakatikim ng ganitong nilagang itlog. Kahit itaya mong sarili mong buhay, ayos lang para sa itlog na to. Mas gusto kong lasa nito kaysa doon sa kanin na nilagyan ng putik. Lumot ang nakalagay doon, hindi putik. Lumot yon, bata, at bihirang-bihira ang pagkain na yon. Ginong todo, saan nyo na lang po itong kalahati? Sige. Ang sarap. Napakasarap niya. Hindi ko akalain na ganito pala ito kasarap. Kapag nakahanap ka ng masarap na pagkain na hindi pa natitikman ng kahit na sino man, makakaramdam ka ng pambihira at kakaibang kasiyahan na parang nakahuli ka ng isang kilabot na kriminal o nakahanap ka ng isang baon na kayamanan. Kaya kaming mga gourmet hunter ay isinusugal din namin ang aming buhay kagaya ng iba. Babalik ako sa isang taon. Ang galing mo naman! Nakakalimutan mo yata na ako ay isang henyong gourmet hunter. Kaya kailangan kong patunayan sa inyong lahat yon. Hindi ba, Chairman Netero? 42 tao ang nakapasa. Binabati ko kayo.
ang menu ni Menchi ay hanggang dito na lang! Mabuti naman at natapos na rin ang pangalawang pagsusulit. Salamat sa iyo, Chairman. Sa pagkakataong ito, marami ako nagugustuhan sa mga baguhan. Nasasabik na po ako. Ako rin. Ito na simula ng totoong pagsusulit. Ilan kaya sa mga aplikanteng ito matitira? Hindi na talaga ako makapaghintay. もううんざりだ見せてやるよこれが最後の月が天章だ